So we are now in the last number 18, which is the law of sines. Again, I am Dorothy May Patricia M. Dinagsao, and today I am going to discuss about the law of sines. What is the law of sines? It is used to find the unknown angle or the side of an oblique triangle. So, kaning law of sine, na siya formula nga sin A over A is equal to sin B over B is equal to sin C over C. O kani siya nga formula, magamit ni nato kung mangita tag measure sa side or sa angle. Kung mangita ta sa measure sa side C or mangita ta sa measure sa angle B, magamit ni nato ang law of sine. Take note that applicable lang ang law of sine kung oblique atong triangle. Ayaw na siya maggamit kung oblique. The oblique triangle is any triangle that is not a right triangle. Take note that ang right triangle na ay angle in which it measures 90 degrees. Mao ni siya example sa right triangle. So, dili pwede gamiton ang law of sine kung right triangle. Dapat oblique triangle. Now, the law of sine should work with at least two angles and its respective side. Parehaan ni sa figure. Given ang duha ka angles, angle C and angle A, o given pod ilang respective side. Okay? So, ayaw na yun nato gamitan og law of sine. And take note that the law of sines, pwede pod siya sa reciprocal form. As what you can see sa formula, dire pwede na sa denominator ang capital letters A, B, and C. Pwede pod nasa numerator ang capital letters A, B, and C. Okay? Take note, ang kanang mga capital letters nga A, B, ug C, mo na siya ang angle A, angle B, ug angle C. O kanang mga small letters A, B, ug C, mo na siya ang side A, side B, side C. Kanang mga small letters, mo na siya sa mga sides sa triangle. Ang kanang mga big letters, mo na siyang mga angles sa triangle. So, law of sines can also be used in solving a triangle. Kung given ang one side o two angles, mo na siyang tinatawag nga ASA or AAS, in which it means given ang angle, side, angle, or angle, angle, side. Mo na siya ang figure. Kung given ang angle, side, angle, gamitan nato nag formula sa law of sines para masolve nato ang measure sa unknown side and unknown angles. So, ang law of sine po, magamit po siya kung given ang duha ka sides o ang angle nga opposite ana nga side. Mo na siya ginatawag nga SSA or side-side angle. Mo na siya ang figure. Given ang measure sa side AC o side CB. Oh, no. Given ang measure sa side AC, nga 8 ang iyang measure. O given ang measure sa side AB, in which 13. O ang angle, given ang measure sa angle B. Okay, given dire nga, dapat ang opposite nga angle sa side AC, given. So, mo ni ang side AC. Ang opposite anang angle, kaniyang silingan, nga 31 degrees. Pwede pod nga given ang angle nga opposite sa side AB. Mo ni ang side AB, kaning 13 ang measure. Ang opposite ana, kaning angle C. Kay mo na yang opposite.
So, muna siya. Ang opposite sa side AB kay si angle C. Ang opposite pod ni side AC kay si angle B. Okay. So, there is a problem given ang opposite ni side AC in which 31 degrees. Given po ang duha ka side, nga 13, ang isa 8 ang measure. Okay. Kaning example, isolve nato ang measure. May taon nato pila kahay measure sa side C, pila kahay measure sa side A, ug sa angle B. So, pinakauna nga buhaton gyud when the two angles kay given, pangitaon nato ang third angle. Okay? Parehaan given ang duha ka angles, angle A and angle B. So, pangitaon nato ang angle B. So, take note, sa usa ka triangle, tanan measure sa angles, kaning tulo ka angles, equal ra gina sa 180. So, mao ni siya ang formula. Okay? Para dili kay libog dire. So, ang buhaton, 180, minusan ra nimo sa 59.1. Minusan pod og 45.1. Okay. So, kung imong input sa calculator, 180 degrees minusan og 59.1 degrees minus 45.1 degrees. So, ang answer ana, 75.8 degrees. So, therefore, ang measure sa atong angle B is 75.8 degrees. Okay, so na tayo measure sa atong angle B in which it is 75.8 degrees. Ang next na nga buhaton is pangitaon na to ang measure sa side A. So, diha na din ta maggamit og formula. A over sine A is equal to B over sine B. Take note, na natay value sa itong angle B, pila to? 75.8 degrees. Okay. So, mangita ta sa measure sa side A, kani nga formula itong gamiton. Pero nga nung kanilang duha, di ba? Given diri kay tulo. Kaning duha atong igamit, it is because si A raman atong gipangita. Og dili pod gamiton si C, kay wala pa may value si C. Maglisod ta og compute kung wala pa value. Okay? Mao nang atong igamit, A over sine A is equal to B over sine B. So, the next step, ipang substitute lang nimo. Unsay value sa ato ang angle A? Dire? It's 59.1. Mong 59.1 po dire. Unsay value sa atong side B? 11.5. Mo nang 11.5 po dire. Og unsay value sa atong angle B? It's 75.8. Mo nang 75.8 po dire. Okay. Giunsa ni siya pagkuha sa A? First is i-apply nimo ang cross multiplication. A times sine 75.8. O 11 times sine 59.1. So, mo na ni siya. Nag-apply ta cross multiplication. A times sine 75.8. Mo na siya gitapad ra nato is equal to 11.5 times sine 59.1. Mo na ni siya. Next step, nganong A na lang ang bilin diri, gidiretso siya. Sa buhaton para A na lang bilin, i-divide both sides sa sine 75.8. Okay, mo na ni siya, gi-divide both sides by sine 75.8. Okay, para wala na ni siya, ma-equal to 1 na siya. Ang kanang equal to 1, imaginary na siya, mo nang A na lang ang bilin. A is equal to kani
So, mo na ni siya, gidiritso siya diri sa solution. A is equal to 11.5 pareha dire sin 59.1 over sin 75.8. Kung imuha ng input sa calculator, makakuha tag value nga 10.18 inches. Okay, nga niyo na siya pag-inputs gamit ang atong scientific calculator. Times over sin 75.8 natay 10.1787547. Kung i-round off na nimo up to 2 decimal places, natay 10.18. Therefore, ang measure sa itong side A, ang kataason ana is 10.18 inches. So, ang next atong nga pangitaon, ang measure sa itong side C. So, diha na nato maggamitan og formula nga C over sin C is equal to B over sin B. As what you can observe, wala diri tong A over sin A kay nahuman naman tag pangita ato, kanina lang man si C. Always ni nato gamiton si B kay given diri si side B nga 11.5, given pa gyud si angle B. I mean, na-solve na pa gyud nato si angle B. So, again, the next step is substitute tanan. Mo ni siya ang value. Ang atong side B, 11.5. Atong angle B, 75.8. Ang atong angle C, 45.1. Okay? And then, i-cross multiply din nimo. Okay, so, gi-cross multiply na to C times sin 75.8. Mo ni siya C times sin 75.8 is equal to 11.5 times sin 45.1. So, unsay buhaton nato para C na lang ang mabilin? I-divide nato both sides by 75.8. Sin 75.8. Okay, so ma-equal to 1 naman ni siya. C na lang dayon ang mabilin. Okay, ma-equal to 1 na ni siya, or imaginary 1, mo nang C na lang dayon bilin. C is equal to 11.5 times sin 45.1 over sin 75.8. Mo na ni siya ang naa dire. Kani. Gidiritso na siya sa problem. Wala na siya gipakita nga niagi pag cross multiplication. And then, if you're going to input it in the calculator, makakuha kag value nga 8.40264817. Or, kung imo nang i-round off into 2 decimal places, you have 8.40. So, therefore, ang measure sa atong side C is 8.40 inches. Okay, so, that's it for the law of sines. For your exercises, I want you to solve the following. This is worth of 10 points. Solve for the missing side, the side C, and the side A. Okay, parehara gyapon siya sa example kaganina nga duha ka angle ang given and isa ka side. Ang pinakauna buhaton, pangitaon sa nimo ang measure sa angle B. Take note, ang total diri is 180 degrees. 43.8 plus 62.2 plus, pila imong i-plus para mag-total sila 180 degrees. O, mao na to imong value sa angle B. And next step, diha na din ka maggamit og formula sa law of sine. Kung ang side A imong pangitaon, kani nga formula imong gamiton. Okay? Then, kung side C na ang imong pangitaon, kani na din nga formula. Okay. So, imuha lang ipang substitute ang values, applyan og cross multiplication, og isolve gamit ang scientific calculator. Okay, that's it. Thank you so much for listening. I hope you learned a lot about the law of sines. Bye-bye!